Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmer. So sa nagtatanong sa akin kung paano ini-install ang solar panel na 1x2 po ang laki. Ito po mga kapwa ko ka-farmers, no, meron tayong apat na funnel na 1x2, 1 meters and 2 meters. So apat po. So yung apat mga kapwa ko ka-farmers, kaya po siya mag-produce ng 400, no, voltage. So ganyan din siya kalakas. So yun po ang ginagamit naming solar water farm. So wala kang binabayarang kuryente kundi yung pag-install lang. So pag mag-install tayo ng solar system na water farm mga kapwa ko ka-farmers, ay kailangan natin ng mga 100 plus ang gagastusin natin. Pero isang business ka lang. So yung solar panel to ay nasa almost 2 years na siguro nagserbisyo. So ito po, no, ay papasilip ko sa inyo. Then yung board niya nasa ilalim, ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers. Yun po ang kanyang board mga kapwa ko ka-farmers. So nasa 367. So kaya to, ano, ang power niya na 400 kung mainit lang. So medyo makunimlim ang panahon, nasa ano lang, 362, 367, yun lang po. Tapos may linya papunta doon sa binubutas namin. Okay, ito yun ang mga poste. Then doon sa taas naka-install yung motor po sa solar. So samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo kung paano namin ginagawa. So ngayon mga ka-farmers, nagdidilig po kami, no, sa talong. So ito po, no, dahil sa sobrang lakas po ng tubig ay umapaw po sa imbakan ng tubig kahit 3 tao ang nagdidilig. So ito po ang ating tanim na talong na ang variety po ay Calixto F1. So samahan niyo ako at ipapasilip ko po sa inyo. So ito ang linya, no. So nasa bubong po ang apat na module na 1x2. Tapos yung nakikita yung kulay puti mga kapwa ko ka-farmers, ito po ang pinapagawa naming tangke. Doon po namin iniimbak ang tubig na galing sa binabaon na tubo. So yung tubo na binabaon ay number 2. Tapos sa gitna ng number 2 may 1/2 na tubo. So nasa anim po ang tubo mga kapwa ko ka-farmers. Dito po then, so dito may dalawang bulb. Pag mag-operasyon tong dalawa mga kapwa ko ka-farmers, ang palay at talong pwede din. So dito din iniimbak namin ang tubig. Yan, sobrang linaw po. Dito po kami kumuha ng inumin naming tubig. Tapos yun po mga kapwa ko ka-farmers. So doon binabaon yung 6 na tubo na tag 20 feet. So ibig sabihin nasa 120 feet po lahat. Then pinaakyat sa maliliit na tangke papunta sa kubo para may mainom, may pangligo, may pang CR. At dito naman mga ka-farmers, dito kami kukuha ng pandilig ng fertilizer, para ilusaw sa fertilizer, idilig sa tanim, tapos pang spray at saka pang dilig sa mga tanim. So yun na po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Sana po nasagot ko po ang inyong mga tanong kung paano ay ni-install ang solar system ng water pump. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. May apat na module na 1x2. So need natin, no, ang mga 100,000. Tapos yung tangke nasa 60,000. Then tapos yung labor at saka pag-install, siguro nasa mga 200 mahigit mga kapwa ko ka-farmers, 200k. So yun po, dito namin iniimbak ang tubig. So kung mahina ang init, mahina din ang kuryente. So mga 220 pwede na mga kapwa ko ka-farmers, kaya na din niya. So yun lang po. So sa inyong lahat, bago tayo magtapos, mega shoutout po sa ating mga bagong viewers, mga supporter natin sa ating munting YouTube channel. So sa inyong lahat,
Maraming salamat po. God bless at see you next vlog na po tayo mga kapwa ko ka-farmers. So abangan nyo no sa bukas may konti na tayong peta sa talong. So yun na po. Marami na po mga bunga na ating makikita. Maraming bulak. So kung tingnan natin pa ganun, parang wala tayong makakitang mga bunga. Pero sa ilalim mga kapwa ko ka-farmers, meron din. So ito, ipapasilip ko sa inyo kung gaano karami ang bunga sa ating talong. Yan po mga ka-farmers. Sobrang dami na. Sobrang dami na ang bunga no, mga ka-farmers sa ilalim po ng ating mga talong. So ganyan na kadami. So hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. Bye bye na po sa inyong lahat. Okay, thank you po.